Hello mga viewers! Welcome sa aking channel na Kapitulo 13. Ang kwentong ibabahagi ko ngayon ay tungkol sa Biyernes 13. Ngayon, alamin ninyo kung bakit ang Biyernes 13 ay hindi lamang basta petsa sa kalendaryo, kundi gabi kung kailan ang dilim ay namumuno at ang mga nilalang ay malayang gumagala. Handa na ba kayong makinig? Ako si Madam Minda. Edad 50 anyos na ako sa ngayon. Ang kwentong ibabahagi ko ay tungo sa nasaksihan ko nung ako ay bata pa. Mga edad 10 taon lang siguro ako noon. Nang masaksihan ko ang isang kagimbal-gimbal na pangyayari sa tito Mateo ko, kung paano siya tuluyang nawala at naglaho. Isang kakilakilabot na pangyayari na hindi ko makakalimutan. Isang pangyayaring bumalot ng takot at kilabot sa pagkatao ko. Ngunit sa takot ko ay nanatiling tikom lang ang bibig ko. Wala ako ni isa man mapagkatiwalaan na ikwento ang isang bagay na hanggang ngayon ay naging palaisipan sa mga tao tungkol sa pagkawala ng tito Mateo ko. Habang lumulubog ang araw at nagsimulang bumatak ang kulay lila at itim sa langit, nang si Tito Mateo ay nakarinig ng bulungan ng mga kapitbahay. "Huwag kang lalabas, Tito Mateo. Ngayong gabi ay gising ang lahat ng matatagal na tutulog. Wala namang nakikita akong kakaiba. Lahat ng ito ay takot lamang ninyo sa isipan nyo. Ayaw mo maniwala, Tito? Sige ka, pagsisisihan mo yan." At pagsapit ng 10 ng gabi, biglang namatay ang lahat ng ilaw sa buong bayan. Ang buwan ay lumitaw na kulay pula, tila dugong nakabitin sa himpapawid mula sa direksyon ng kalye. Dahan-dahang umusad ang isang mabigat at nakabibinging katahimikan. Kasunod nito ay ang mga tunog, mga huni na parang halong iyak at tawa, lagaslas ng mga pakpak na malalaki at mga tinig na tumatawag ng mga pangalan mula sa dilim. Habang nakatayo ako sa balkonahe, nakita ko si Tito Mateo na nakatayo sa labas. Kitang-kita ko rin ang mga aninong lumilipad sa itaas ng mga bubungan. Hindi lamang isa o dalawa, kundi marami silang dumarami. Tila isang hukbo na lumalabas mula sa mga nakatagong daanan ng lupa at gubat. Ang mga ito ay mga aswang, ngunit sa gabing ito ay mas malakas, mas malaki at mas mababangis kesa sa karaniwang nakikita. Sabi ng mga matatanda, tuwing Biyernes 13, ang lahat ng nilalang na tulad nila ay nagtitipon-tipon upang magdiwang at maghanap ng biktima. Sa aking pagtataka at takot na unti-unting tumatagos sa aking buto, napansin ni Tito Mateo na ang mga anino ay tila nakatingin lahat sa kanyang bahay. Isang matinding amoy ng nabubulok na karne at lupa ang humaplos sa kanyang ilong. Nung gabing yon, mula sa dilim ay may isang tinig na pamilyar at babae ang tumatawag kay Tito Mateo. "Mateo, halika rito. Lumapit ka. Halika na, Mateo. Lumapit ka. Huwag kang matakot. Halika na, Mateo. Halika na. Lumapit ka na, Mateo. Halika na." "Tito Mateo, huwag kang lumapit. Huwag mo siyang lapitan. Kung hindi,
Mapapahamak ka. Ngunit hindi niya ako pinakinggan, ni hindi siya lumingon sa akin. Naalala niya ang babala ng Biyernes 13 na ang mga nilalang ay gumagamit ng boses na malapit at pamilyar sa iyo upang magtulak na lumabas. Ngunit sa halip na manatiling ligtas ay huli na ang lahat. Sa labis na pagmamalaki ay binuksan niya ang pinto. Sa labas, ang daan ay hindi na ang kanyang nakagisnan. Ang mga puno ay naging baluktot at tila mga kamay na umaabot sa kanya. Ang hangin ay malamig na parang mula sa libingan. Sa gitna ng kalsada, nakita niya ang isang malaking anino, ang pinakamatanda at pinakamakapangyarihang aswang sa lahat na nagsisilbing pinuno nila sa gabing ito. Ang buong hukbo ay nakapaligid dito at ang kanyang mga mata ay nagniningning na parang baga sa gitna ng dilim. Nang mapagtanto ni Mateo ang malaking pagkakamali ay huli na ang lahat. Ang mga tinig ay naging nakabimiging hiyawan. Samantalang ako ay walang magawa kundi magmukmok sa isang sulok, magtago dahil sa takot. Ang bahay ay naging bahagi ng nakakatakot na panaginip na yon. Kinabukasan, paggising ng mga tao sa bayan, nakita nilang bukas ang pinto ng bahay ni Tito Mateo. Wala silang nakita sa loob at wala ring bakas ng kanyang pagkatao maliban sa isang pulang tuldok sa lupa. Tila patak ng dugo na natuyo na. Mula noon, lalo pang tumibay ang paniniwala ng lahat sa Biyernes 13 na ang pinakamatalinong gawin ay manatiling nakasara at manatiling tahimik sa loob ng bahay. Samantalang ako, nanatiling nagmukmok sa isang madilim na sulok. Sino nga bang maniniwala sa isang batang tulad? Madam Rem, hanggang dito na lamang ang pamamahagi ko ng aking kwento at ipinasasalamatan ko sa inyo na pinaunlakan niyong ibahagi ang aking kwento.